Bilog talaga ang mundo kasi yung kaklase kong dating matalino, ngayon nasa na lang sa asawa. May reunion kaming magkaklase nung high school. Matagal ko na ring hindi nakikita ang mga dating kaklase ko. Marami sa amin nagkaibang landas. May nawala sa mapa, may biglang sumikat sa buhay, at meron ding parang ganun pa rin. Pero may isang pangalan talaga na tumatak sa isip ko, Carla. Si Carla, kung may golden girl sa batch namin, siya na yon. Hindi man siya yung sobrang top sa buong level. Pero sa classroom namin, siya lagi ang honor student. Siya yung palaging example ng teacher kapag pinapagalitan kami. Bakit hindi kayo maging tulad ni Carla? Organized, responsible, matalino. At oo, aaminin ko, may pagkasuplada rin siya. Pero dahil maganda siya, sexy, kilala sa campus, at lagi pang achiever, parang napapatawad lahat ng ugali niya. Naalala ko isang math group activity. Hindi ko makalimutan kasi iyon yung araw na parang tinapon niya ang self-confidence ko. Pagkabigay ng teacher ng list kung sino magkakagrupo, narinig ko siyang napahinga ng malalim. Bakit siya na naman kagrupo ko? Lugi tuloy kami, sabi niya. Hindi man lang tinatago na ako ang tinutukoy. Siyempre ako naman, ngumiti pilit na kulang. Grabe ka naman Carla, sabi ko. Nag-aaral naman ako kahit papaano. Pero ang totoo, kahit mag-aral ako, may mga lessons talaga na mahirap para sa akin. Hindi ko kasalanan na yung basic para sa iba. Minsan, di ko mahuli agad. Pero hindi doon natapos. Kinukwento pa pala niya sa mga kaibigan niya. Walang ambag, swear. Kahit basic question hindi niya masagot. At nagtawanan pa sila. Masakit. Hindi dahil mali siya, kundi dahil hindi man lang niya naisip na baka nahihirapan lang talaga ako. Sa totoo lang, gusto ko namang matuto. Ayaw ko lang sana ng pangmamaliit. Isang araw, pinatawag kami ng teacher. Carla, turuan mo siya ha? Sabing parang instruction lang sa kanya. Pero imbes na turuan ako, mas marami pa siyang sinabi na nakakababa ng loob. Bakit ang hina mo? Paulit-ulit na to. Para akong lumiliit sa upuan ko. Yung classroom na dati kong safe place biglang naging masikip. Pero sige, tiniis ko. Bata pa ako nun. Akala ko natural lang na matalino ang may karapatang manglait. Fast forward. Ngayon, ako na itong may maayos na trabaho. Nakakapag-ipon, nakakagala kung gusto ko. Isa nakakapag-treat sa sarili. Yung mga math lessons, hindi ko naman nagamit. Pero natutunan kong maging masipag, maging matatag, at gumawa ng sariling hakbang. Tapos si Carla, noong pinag-uusapan namin yung reunion, sabi niya, magpapaalam muna ako sa asawa ko baka hindi ako payagan. Hindi rin muna siya mag-aambag kasi manghihingi pa raw siya ng pera kay hubby. Napahinto ako saglit. She was never like that before. Pati sa mga post niya sa Facebook, puro, "Thank you, love." Sa lahat ng binibigay mo. "Thank you, love." Ikaw na bahala. Si hubby na ang sagot. Wala na yung dating matapang, competitive, palaban. Wala na yung babaeng ayaw magpatalo at gustong laging on top. Ang nakita ko ay si Carla, ina, housewife at halatang pagod. Hindi ko siya ginajudge. Hindi ko naman sinasabing mali ang choice niya. Pero ang layo nung Carla na kilala ko dati. Inamin ko sa sarili ko, nagulat ako. Dati, convinced ako na siya yung unang magiging successful sa career. Siya yung tipong makikita ko sa LinkedIn may mataas na posisyon, magandang opisina, naka-power suit, may title na manager, engineer, or architect. Pero hindi. Life happened. Nagmahal siya, nagkaanak, nagstay sa bahay. At siguro masaya siya doon. Maybe that was her dream. Maybe that's what she chose. Pero hindi ko maiwasang mapaisip, paano kaya kung nung high school, hindi niya ako minamaliit? Paano kung noon palang alam na niya na ang talino ay hindi sukatan ng magiging buhay mo pagdating ng dulo? Hindi pala totoo yung myth na matatalino ang pinaka-successful. Hindi pala guaranteed na yung honor student ang magiging stable in adulthood. Hindi rin palaging yung weak students ang magiging dependent. Ang tanging totoo, life doesn't follow grades. Life follows choices. At minsan pa nga, hindi pa choices, kundi circumstances. Natatawa na lang ako sa irony. Yung dating kinukutya ako na walang ambag, ngayon ako yung may sariling paa, sariling kita, sariling desisyon. Si Carla naman, hindi ko sinasabing mali yung path niya, pero ang layo ng dating high and mighty version niya sa Carla na nakita ko ngayon. Pagod, nasa bahay, at nakasa sa asawa. Bilog talaga ang mundo. At minsan hindi nakakain ang talino, pero nakakain ng buhay ang yabang. Ikaw, anong kwento mo? Kung gusto mo rin ma-feature ang kwento mo, message mo lang ako.